So, dito po sa Topical Bible Study po method ay ating lesson po ngayon ng ngayong gabi. Ito po yung ating mga steps na kailangan gawin. So, sa Topical Bible Study method po ay halos pareho po sila ng team, no? Thematic method, kagaya po ng ginawa nyo po mga nakaraan, no? At ito naman po ay sabi nga po sa ating lesson, previously you encountered the thematic method of Bible study in which you studied the narrow theme of the Bible in simple detail, asking prepared question of verses from a chosen list. So sa thematic po, may mga prepared question po tayo, di ba po, na mga ginawa po ninyo para madali nyo pong makuha yung mga detalye, no, doon po sa team. Samantalang po dito sa topical study, no po, with the topical study, you will study a topic of the Bible which may contain several themes. So, mas ano po ito, parang mas malawak, no, yung kanyang pag-aaral, no, unlike sa theme, meron lang siyang ah isang topic na pinag-uusapan. Pero sa topical po ay meron siyang nakapaloob na iba't ibang mga tema, no? Halimbawa po, ang topic is about salvation, no? Pag pinag-usapan po natin yung salvation, ay marami po siyang mga iba't ibang mga tema na pwede po nating gamitin when we studied about salvation. Po, marami pong nakapaloob dyan, no? Nandyan po yung redemption, nandyan po yung justification, no? Marami po siyang mga nakapaloob, no? Yun po yung topical. So, dito po sa topical, para madali po nating mabuo yung ating pag-aaral, ay lagi po tayong mayroong steps, no? And para mapadali po yung ating pag-aaral. So dito po sa ating lesson, ang tools po natin una-una is Bible. Po. Di po pwede na mawala yung Bible. Kasi dyan natin kukunin yung mensahe na po. Kaya mahalaga po na lagi tayong may Bible. And exhaustive concordance or cross references. So, sa panahon naman po natin ngayon, madali na lang po itong cross-reference. No? Pwede nyo pong i-type sa Google, kunyari po about salvation, lagyan nyo lang salvation verses. Na po, ibibigay na po ni Google yung mga verses about salvation, about faith. Yan. Kung saan, sabihin po ng cross-reference, saan binanggit yung mga words or mga topic sa iba't ibang mga verses, sa iba't ibang books. Yan. And we need topical Bible. No? Topical Bible. May mga Bible po na sa likod may mga topical ano na po naka-categorize na po, no? Kung lalo na po yung Bible na study Bible, no? Naka-topical na po yung kanila, may naka-arrange na po. Kaya kung may gusto kang topic na gusto ituro, ibibigay niya na agad kung saan natin siya makikita. So dito po sa hints po natin, tinuwa kay R.A. Torrey, no, be systematic by listing all the concept related to your topic, no?
study each idea comprehensively in a systematic and logical order. So, ibig sabihin po niyan ay i-list po natin lahat ng concept about sa ating topic, no? Lista lahat po natin, no? Halimbawa po regarding salvation, lista natin lahat ng tumutukoy about salvation. About church, no? Ipunin lahat ng information, no po? Yan. And be thorough by studying every verse is related to the topic, no? So lagi po may reading. Basahin yung bawat verses na related to that topic. Ano ba yung sinasabi about salvation dito sa Book of Romans? Ano may binabanggit na salvation sa Book of Ephesians? Ano po? So, doon may kita yung related yung mga iba't ibang verses na tumutukoy sa topic niya. Be exact and try to get the exact meaning for each verse that you are studying. Remember not to remove the verses from their context, but use the context to help you in your study. So dito po sa ating steps, step number 1, compile a list of words related to the topic you will study. Lista nyo lang po yung mga words na related sa inyong pag-aaral ng topic. Po related doon sa topic po ninyo. Lista nyo lang po yung mga words. Ito po. Halimbawa po sa ang inyong topic is about the church. Ano yung mga related words na tumutukoy sa church? Assembly. Ito po. Nandiyan yung churches. No? Mga places. No? Related po sa church. No? Yung unto the church of Galatia. No? May lahat po ng words na related sa topic na yon, ilista po natin. No po? And collect all references relating to each word. I-collect nyo po lahat ng verse. Isulat nyo po yung mga verses na tumutukoy halimbawa sa church. No, inalin tulad ang church sa husband and wife. No, sa Ephesians po 'yon. Isulat nyo po yung related doon na binanggit yung church, no? Meron po sa Matthew 16:18. No, i-collect po natin yung mga reference. Then after we collect the reference, consider each reference individually. Yan, i-consider nyo na po kung ano yung mga verses na talagang kailangan nyo. Ito po. And compare and group the reference. I-compare nyo po. Yan, i-compare nyo po, i-group nyo. Ito yung, halimbawa po church, the meaning of the church. Ito yung the function of the church. No, yung the empowering of the church. No, sa book of Acts chapter 1. Compare nyo po kung ano ba yung mga tinutukoy sa mga verses na yon. Yan. And number 5, condense the result of your study into a brief outline. Ibig sabihin po niyan, paikliin nyo na po. Ano lang yung mga kailangan ninyo, mga importante, mga kailangan nyo na gusto nyo pong ituro. Halimbawa po, the foundation of the church. Marami na kayo na-collect ng mga verses regarding sa church and i-condense nyo na. Ibig sabihin, pilian nyo na po. No? Ito, the function of the church. Number 1 po, the foundation of the church. Matthew 16:18.
Upon this rock, I will build my church. Number 2 points po, the function of the church. Paano ba nagpa-function ang simbahan? Amen? No? Tapos, doon sa Ephesians chapter 6, no? Ano naman ang design ng Diyos sa simbahan? No? Christ is the head of the church. The church is the body. So, kunin nyo na po yung mga kailangan nyo mga topic or para po sa inyong outline. Yan. So, kung gusto nyo po puro letter F, no? The foundation of the church, the function of the church, no? So, dagdagan nyo pa letter F. Doon na po nyo kukunin sa mga verses na kinuha nyo. Yan. So, dito po sa ating pattern, may kita nyo po dyan sa pattern po natin, list of words. Yan. Ito lagi ating, parang ito yung pipilapan nyo. Halimbawa, topic, church, list of words related to the topic of the church. No, ecclesia, foundation of the church, no, upon this rock. Ano yung mga Bible reference nyo? Number 2. Matthew 16:18, Ephesians chapter 6. Yan. Cross-reference. Ano pa yung mga ibang reference na tinutukoy about church? Observation for each verse in 3. No? And condense the outline. Yan. Isalain nyo na po yung mga kailangan ninyo sa inyong out. And the conclusion. What is the summary and application, no, sa topic na inyong nais ituro. So yun po, yan po yung ating topical method, topical study method. No? Medyo di naman ganun ka no, simple lang yung kanyang pattern. Kailangan na po dito yung mga cross-reference. And then after na ma-collect yung mga verses, mga related words, then condense, pilian nyo na yung mga kailangan yung nais yung ituro, mga mahalagang details, and conclusion. Ano naman yung next na dapat nilang gawin doon po sa topic na ating ginawa. Okay, maraming salamat po. And proceed po tayo mamaya dito sa Word Bible Study naman po. Word Bible Study.